Mga kwentong sivap. Finding your own niche. Iba ang tempo ng klase nitong araw na ito. Mas upbeat siya kaagad. Nagsimula sa tono ng boses ni Trainer Oni Zamora Villamor, the one and only power voice na nag-umpisa nung umaga, hanggang sa dami ng panauhin na characters ni Head Trainer Harlem Jude Ferolino o si Papa Lem. Nakakaaliw silang pareho at napakarami ring mga tips ang ibinahagi nila. Ang unang bungad ni Doc Oni ay practice, practice, practice. Dapat daw ay pakinggan namin ang aming mga sarili at iparinig din sa ibang mga tao ang aming tinig sa pamamagitan ng audition, audition, audition. Okay lang daw kung hindi matanggap. At least, nakapag-practice naman. Dapat din ay maging maingat sa pronunciation and enunciation, which can only be achieved with proper articulation. Dapat ay malinaw ang mga dulo ng mga salita para hindi ma-misinterpret ang sinasabi. So, syempre, ang kasunod na exercise nito ay ang tongue twisters. Unti-unting naengganyo yung mga aking mga ka-voice mates sa pagsali dito. Merong gusto naman na English lamang. So, the 6 sleek swans swam swiftly southward. Meron naman ang gusto lamang ang mga katagang Pilipino. 77 puting-pating. Dapat daw 3 beses paulit-ulit at pabilisan. Hindi rin birong ulit-ulitin ang mga salita. At medyo napilansikan rin ng husto yung lahat ng gamit ko sa mesa. Si Papa Lem naman ay nagdiskurso sa mga elemento ng voice acting. Una ay ang pitch o ang tono ng boses. Maari itong maging mataas o mababa o kaya sa may gitna. Pangalawa, ang volume o ang lakas ng boses na ginamit sa pagsasalita. Panghuli ay ang tempo or ang bilis ng pagbigkas. Maaaring mag-iba ang ibig ipahiwatig dahil lamang sa iba't ibang kombinasyon ng pitch, volume at tempo. Di hamak na iba ang dating pag narinig mong masarap ang ulam na may halong tuwa kaysa sa masarap ang ulam na parang nangungutya. Malamang, iba rin ang dating pagka ang narinig mong sinabi sa iyo ay, masarap ang ulam. Okay ba? Sa bandang dulo ay tinalakay rin ni Papa Lem ang finding your own niche. Sa totoo lang, mahirap talaga sigurong maging eksperto sa lahat ng bagay. Kaya ang payo nila ay pumili ng isang tipo ng voice artistry muna. Pwedeng voice over or di kaya character voice. At doon, magpakadalubhasa muna. Mahirap lang talagang mamili, lalo na kung tulad ko, hindi ko pa alam kung saan ako mas magiging bagay. Napakaraming napag-usapan nung araw na yon at napakarami ring dapat pag-isipan. At napakaraming homework uli. Kaya, mga giliw kong tagapakinig, dyan muna magtatapos ang aking kwentong sivap para sa linggong ito. Bye!